Seat of government sa probinsya, kining makasaysayan ng Kapitolyo sa Sugbo, sukad 1938, saksi na ni sa mga kalihukan ubos sa pagdumala sa mga niaging gobernador. Apan sa mga niaging buwan lang, ang mingaw nga Kapitolyo naputos sa mga tensyon ug kasikas. You are hereby directed to assume the office of the governor in an acting capacity during the period of suspension of Governor Bindulin F. Garcia. Gisuspenso ang siyam katuig ng gobernador nga si Gwen Garcia. Kana usah kasagrado nga pagsalig nga gihatag sa katawhan kanako dili o gayon kini taligdan. Ug ang mga nisunod nga panghitabo napatik na sa kasaysayan. Pila ka buwan na lang ang ihapon ug duna na sa bagong gobernador nga ilho ng mga Sugbuanon. Duwa sa upat ka mga kandidato karon ang gikan pa sa mga prominenteng pamilya sa Sugbo. Pulo sila mga lalaki, mga abogado, apan managlahi ang kalambigitan sa nasuspensong gobernador Gwen Garcia. Siya si Pablo John P.J. Garcia, ang kasamtangang kongresista sa ikatulong distrito sa Sugbo. Igsuon ni suspended Governor Gwen Garcia, anak ni Congressman Pablo Garcia. Kinsa siyam katuig sab nga nilingkod sa Kapitolyo isip gobernador. Karong higayuna, si P.J. Garcia na sab ang mutagan sa ilang pamilya ubos sa partidong United Nationalist Alliance. They said that I was the best candidate for the party, no, for governor of the province of Cebu. Akong ginauna, ang Cebu, taas na kayo naabtan ba, no? Samtang sa Partidong Liberal, si Attorney Hilario Junjun Davide III, anak sa ni Chief Justice Hilario Davide Jr. ang makig-atbang ni PJ. Kinina ang ikaduwang higayon nga mulansar pagka-gobernador si Junjun Davide. 2010, napakya siya sa iyang tinguha. Si Gwen Garcia ang napili pagbalik isip gobernador. Ang nakapadagan yun ako, ang presidente, si Pinoy. But he called, Junjun, gamay ra ka ito, ikaw gihapon ha, dagan gihapon sunod ha. Kining gikandado nga buhatan sa gobernador, mao iti mailhan nga di lalim ang mga kasinatian sa mga nahimong opisyal sa SUD. Gani, mas lawom nga kontrobersya ang sagupon sa musunod nga chief executive sa lalawigan, ang kahimtang sa panudlanan sa Sugbo. Sa report sa Provincial Treasurer's Office, niburot ang utang sa probinsya. Ang gigamit nga pasiunang bayad ini, ang 90 million pesos nga pondo gikan sa General Fund. May kapin sa 200 million pesos nga pondo gikan sa Trust Fund nga matud pa sa kampo ni Garcia, mamahimong magamit pagbayad sa mga utang. Utang didto, utang dinhi. Inigtapos ba sa piniliay? Musamot ba kadakong utang sa Sugbo? I would consult mga experts kabahin ini how to increase our revenue. How importante gayon kaayo gining there has got to be a responsible, transparent and accountable management of public funds. Stems from a basic misunderstanding lang of the budget. Okay. Kay dili pasabot nga ang imong general funding yon ana na lang unya na kay payables ngayon ani nga bankrupt na. Apan ang kamatuuran ning higayuna, ubos nga annual budget ang giaprobahan, dulaan sa 3.3 billion pesos ang naprobahan. 11% nga mas ubos itandi sa niaging tuig. Apil nga malaslasan ang Legislative Assistance Fund sa mga board member ug ang maintenance and other operating expenses sa mga buhatan sa Kapitolyo. Panudlanan sa lalawigan, bugat nga isyu nga atubangon sa magsangka nga mga gobernador sa Mayo. Unsa ba ang tingog sa mga Sugbuanon? Ugma at angi sa kampanya serye sa Sugbo. George Calipon, ABS-CBN News.